Hola from Barcelona. Try mo na bang gumawa ng Filipino sisig sausage? Tara, ipapakita namin sa inyo. Samahan na rin natin ang Catalan sausage at ang dahilan kung bakit napuputpud na mga daliri namin sa paggawa ng sandamakmak na egg sausage ngayon dito sa Spain. Umpisahan natin sa kanilang egg sausage. Madali lang actually ang paggawa nito. Feeling ko nga pwede itong gawin sa bahay. So dito nga ay iniready na namin ang mga itlog. Kung nakikita nyo ang dami, imagine nyo kung ilang oras ang ginugol namin dito. Dito nga ay minamake sure namin na walang mapapahalong eggshells. Iniready na nga ni Karma ang table. Tapos iginag-grind na rin ng asawa ko ang pork meat. Pwede kang gumamit ng kahit anong parte ng katawan ng baboy, pero mas maganda kung may kasamang balat at konting fats para hindi dry ang texture ng ating sausage kapag naluto na. After i-grind ng meat, ilalagay naman namin sila sa ating malaking mixer. Dito inilagay na sila ng salt and pepper. Ay ikutin, then ilalagay na rin ang itlog. After na mahalo ng maayos ang ating egg and meat, isasalin naman natin sila sa ating hydraulic stuffer. Ipinasok na ng asawa kong gagamitin bituka ng baboy. At eto na nga, umpisahan na natin sa pagtatali. Saling pusa lang ako dito. Ayaw talaga ng asawa ko na nahihirapan ako humingi ng tulong, pero dahil wala siyang choice this week kasi nakasiklib at bakasyon ng dalawa niyang worker, ay napilitan na siyang humingi ng tulong sa akin. Hindi siya nagkamali. Ang bilis ko kaya pagdating sa sausage. Ang egg sausage ay tinatawag nila dito na Butifarra dough. Ang Butifarra dough ay isang traditional food na kinakain nila tuwing Dios Grass, Fat Thursday in English. Tinatawag nila ito na Fat Thursday dahil sa amount ng pagkain na kinukonsume nila sa araw na ito. Sabi, preparation daw ito bago mag-Lent season. Yung 40 days period of fasting, prayers, etc. bago mag-Semana Santa. Diyos ko, ginamit pa si Jesus Christ sa kanilang katakawan. Hindi lang ito sinaselebrate dito sa Catalonia. Sinaselebrate din ito sa iba pang parte ng Spain at sa ibang bansa. May sarili-sarili silang name sa tradisyon na ito. Like for example, Mardi Gras sa New Orleans, Shrove Tuesday sa UK, at marami pang iba. Paki-comment nga po sa baba kung meron ding pre-Lenten celebration dyan sa inyo. At kung anong tawag nyo dito. Curious lang din ako. Hindi lang pagkain na pinagkakabalahan nila dito tuwing Fat Thursday. Marami ring events, carnivals. Ipapakita ko sa inyo sa next vlog ko. Tuwing magdi-Dios Grass, lumalabang kami sa isang malaking competition ng egg sausage sa Barcelona. Kaya nag-invento kami ng 3 Filipino sausage, pinataan, adobo at sisig egg sausage. Napili namin ang sisig para ilaban this year. I-check nyo na lang ang page ko para sa update ng ating sisig sausage. Sisig lasang Pinoy. Sinigurado talaga ng asawa ko na masarap ang ilalaban niya. Sa video na ito ay dito pa lang namin sinusubukan kung paano at ano nga ba ang mga spices na pwede namin gamitin. Gusto niya medyo lasang smoky daw. Dinala na namin sa bahay para dito na lang namin tapusin. At mukhang bukas pa tayo matatapos nito. Kung nakikita nyo nga, nakikialam na naman ng mga anak ko. Charot. Sarap nilang panoorin. Dream come true, sabi ko. Meron akong tagalinis ng bahay, meron pa akong tagaluto. Nilagyan namin ng soy sauce at chili sauce ang sisig. Gusto sana namin lagyan pa ng mayo at nor at marami pang iba. Pero hindi pwede kasi sasamahan pa siya ng egg at konting meat para maging sausage. May mga ingredients na hindi namin pwedeng gamitin like monosodium glutamate o bitche. Mas natural, mas healthy daw. Eh ano naman tawag sa kolesterol? Ayan, luto na. Akala ko din na sila matatapos. Palalamigin at dinala namin ito kinabukasan sa production area para gumawa ng sample. Same process lang din, iga-grind lang ang sisig natin, dadagdagan ng egg at konting meat. Excuse me, nasa med. Dadagdagan ng egg at konting meat, salt and pepper, tapos ipapasok na rin sa bituka ng baboy. Tatalian. Tara! Luto na. Ay, hindi pa pala. Ilalaga pa pala ito for 2 hours. Tara, tingnan natin ang final result ng ating original egg sausage at sisig sausage. Ito ang Butifarra dough nila. Ito naman ang ating sisig sausage. Magkano ang sisig? Tinikman ko, masarap nga, lasang sisig nga, may pagka-smoky, pero parang kulang sa sili. Kaya gumawa pa ulit kami ng isa pang sample para ma-perfect na namin ito. Dito nga ay napakaseryoso ni Chef Jaume. Ninanamnyam na talaga para malaman kung anong kulang. Yung kulay ng sisig sausage ay perfect na din. Kailangan magkakulay sila nung original. So guys, hanggang dito na lang muna ang video natin for today. Comment naman sa baba kung ano pinaka nagustuhan mo sa video na ito. Pusuan mo na rin. Sige na, adios!